Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Philippine Air Force may natukoy ng lugar sa posibleng kinaroroonan ng nawawalang fighter aircraft. Bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal sa 2.1% nitong Pebrero. Mga Katoliko, maagad dumagsa sa iba't ibang simbahan ngayong Ash Wednesday. Sa MBC TV correspondents, higit 500 pulis inihahanda na sa deployment sa iba't ibang lugar sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Brian Bagunas at Ea Laure, ambassadors para sa 2025 FIVB Men's World Championship. At sa Showbiz Spotted, reklamong estafa, paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Neri Naig, ibinasura ng korte. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, may general area ng sinisilip ang Philippine Air Force kung saan posibleng mahanap ang nawalang FA-50 aircraft sa gitna ng isang tactical operation kagabi. Ayon sa Philippine Air Force, nakatulong ang signal locators sa kanilang isinasagawang search operation. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Kinumpirma ng Philippine Air Force na may general area na itong tinitignan kung saan posibleng matagpuan ang nawawala nitong fighter aircraft FA-50. Ito ang sinabi ni PAF spokesperson Colonel Bon Castillo sa panayam ng DZRH isang araw matapos iulat ang pagkawala ng kontak sa fighter jet sa kasagsagan ng tactical night operation kagabi. Bagamat hindi na tinukoy ang espesipikong lugar, nabatid na gumagana pa hanggang kahapon ang signal ng personal locator beacons ng mga piloto. Ayon kay Castillo, patuloy na tinutumbok ng ground rescuers ang lokasyon ng naturang signal. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the safe return of our aircrew. We are hopeful of locating them and the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time. Sa iwalay na interview sa Campo Aguinaldo, inamin ng Philippine Army na nagpasaklolo sila ng air support para sa isang operasyon kontra sa mga hinihinalang communist terrorist group sa area ng Bukidnon. Pero ani 4th Infantry Division spokesman Major Francisco Gallardo Jr., hindi nila alam kung anong asset ang ipinadala ng hukbong pangimpapawid. Bago ito, inanunsyo ng PAF na nawawala ang isa sa 12 nitong FA-50 na nakatakda sanang magsagawa ng aktibidad bilang suporta sa Unified Command. Nakabalik naman sa Mactan, Cebu Air Base ang iba pang air asset ng Philippine Air Force. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kapapasok lamang pong balita, kinumpirma ng East Mincom na natagpuan na ang nawawalang FA-50 fighter jets at gayon din ang 2 piloto nito. Para sa update, nakatutok si Edniel Parosa. Edniel? Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na natagpuan na ang nawawalang FA-50 ng Philippine Air Force sa bahagi ng Mount Kalatungan sa lalawigan ng Bukidnon. Ayon kay Lieutenant General Luis Rex Bergante, Commander ng AFP East Mincom, bandang alas 11 lamang kani-kanina o ngayong umaga napuntahan itong retrieval team ang nasabing lugar na unang natukoy o nakita ng mga lokal doon sa Bukidnon. Pero ang malungkot na balita, kasama sa loob ng wasak na fighter jet ang 2 sakay nitong piloto. Paglalarawan ni Bergante sa panayam ng Defense Press Corps, totally wrecked itong FA-50 na unang ipinadala sa probinsya bilang suporta sa operasyon ng 4th Infantry Division kontra sa mga teroristang komunistang grupo. Patuloy naman natin inaantabayanan ng opisyal na pahayag ng PAF o ng hukbong ipapawid hinggil sa sinapit ng nasabing FA-50 at 2 nitong piloto.
Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Porrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, nakitaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ng pagbagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Mas mabagal ito kung ikukumpara sa datos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Narito ang ulat ni Rovic Manuel. Bumagal pa nitong Pebrero ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o ang overall inflation sa bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 2.1% ang inflation rate mula sa 2.9% nitong Enero ng kasalukuyang taon. Mas bababaan nila ang rate na ito kumpara sa 3.4% inflation noong Pebrero naman ng taong 2024. Ayon sa PSA, bunso dumano ito ng mabagal na paggalaw sa presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 2.6% itong Pebrero mula sa 3.8% noong Enero. Nakaambag rin sa downtrend ng headline inflation ay ang mas mabagal na inflation sa kuryente, renta sa bahay, tubig at gas na bumaba sa 1.6% mula sa 2.2% sa unang buwan ng 2025. Kabilang na rin dito ang restaurant and accommodation services sa commodity groups na nagpabagal sa inflation. Samantala, pagdating naman sa National Capital Region o NCR, bumagal naman sa 2.3% ang inflation nitong Pebrero dahil sa pagbagsak ng presyo ng bigas, isda at gulay gaya ng kamatis. Habang sa labas naman ng NCR ay bumagal din ang inflation sa 2% mula sa 2.9% noong Enero. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iminungkahi naman ni Supreme Court Associate Justice Antonio Cod Jr. na marapat lang na sumailalim sa overhaul ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito'y sa gitna ng questionableng paghingi nito noon ng karagdagang pondo, gayon din ang di umano'y counterproductive self-imposed funding limits. Magbabalita si Rose Babiera. Napapanahon na para i-overhaul ang Board of Directors ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, kasabay ng pagharap nito sa mga issue ukol sa paggamit nito ng budget. Ito ang inihayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Cod Jr. sa pagpapatuloy ng oral arguments ukol sa kontrobersyal na paglilipat ng 89.9 bilyong pondo ng ahensya sa National Treasury. Ito ay matapos questionin ng mahistrado ang pagre-request ng budget ng PhilHealth mula sa General Appropriations Act o GAA na dapat ay nagmumula umano sa buwis, kabilang na ang mula sa sin taxes at gaming revenues, sangayon sa Section 37 ng Universal Healthcare Act. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, kinocompute umano ng PhilHealth ang budget request nito base sa bilang ng indirect na miyembro sa kanilang database, sa halip na ibatay ito sa sin tax allocation. Gumagamit umano ng ibang formula ang PhilHealth at lumalabas na binabaliwala ang mga legal funding sources. Tugon naman ni Domingo, inuuna lamang ng PhilHealth ang mga need-based allocation sa halip na umasa lamang sa mga inaasahang kita ng gobyerno. Ikinatwiran ni Ko na ang mga self-imposed funding limits na ito ang nagiging sanhi kung bakit hindi natutugunan ng ahensya ang mga pangangailangang medikal ng maraming Pilipino. Giit ni Ko, hindi kasalanan ng tao na hindi nito ina-avail ang lahat ng benepisyo ng PhilHealth at kasalanan ito ng boards kaya nararapat lamang napalitan na ang mga ito. Nilinaw naman ni Secretary Domingo na sumang-ayon na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naging pagsusuri ni Ko at hudyat-an niya ito para kumilos na ang PhilHealth na dagdagan ang mga benepisyo na ino-offer nito. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Ko na dapat ibalik sa PhilHealth ang 60 billion na halaga na inilipat sa National Treasury noong nakaraang taon. Maaari niya itong i-request ng ahensya sa Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagkontrol naman sa aksidente sa kalsada, kasado ng imandato ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang road safety training kasabay ng hiling na franchise renewal. Magbabalita si Val Gonzalez. Kailangan ng sumailalim sa komprehensibong pagsasanay sa road safety ang lahat ng tsuper at konduktor ng public utility vehicle sa buong bansa bago makakuha ng renewal ng prangkisa.
Ito ang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga pulisiya na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa daan na kinasasangkutan ng mga PUVs. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, magkakaroon ng 3 bahagi ang training. Ang unang bahagi ay tungkol sa road safety, pangalawa ay psychological exam para sa mga driver, at pangatlo ay basic first aid at life support na magagamit sa sandaling mangyari ang isang aksidente. Batay sa nakasaad sa Memorandum Circular 2024-040, bubuo ang LTFRB ng Drivers and Conductors Academy Program na magbibigay ng accreditation sa mga driving schools na magsasagawa ng training. Sa record ng MMDA noong 2023, mahigit 44,000 ang bilang ng mga naitalang aksidente sa kalsada. Mahigit 32,000 rito ay nagresulta sa pinsala ng ari-arian habang 168 katao ang namatay. Ang 2 hanggang 8 araw na training ay may bayad na 2,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi malabong mabasura ang reklamong disqualification laban sa pamilya Tulfo. Ayon sa isang legal expert, wala pa ring malinaw na definisyon ang Pilipinas ng salitang political dynasty. Ang buong paliwanag, tinutukan ni Kyle Bulias. Malaki ang posibilidad na hindi pa rin i-disqualify ng COMELEC ang sino mang kandidato sa nalalapit na midterm elections na galing sa iisang pamilya. Ayon kay Attorney Alberto Agra, isang election law professor, ito ay dahil walang tiyak na definisyon ang salitang political dynasty sa batas. Ito ay sa kabila ng nakasaad sa konstitusyon na nagbabawal sa mga political dynasty. Depende sa ating kongreso, ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang parusa nito? Ano ba ang level nito? Appointed ba, elected? Wala tayong batas tungkol dun eh. Kaya kung basihan ay ikaw ay membro ng political dynasty, substance-wise, palagay ko hindi rin yan angkop na dahilan para ma-disqualify ang isang kandidato. Sa kasalukuyan, tanging sa sangguniang kabataan pa lamang ang may pagbabawal sa political dynasty. Ayon sa SK Reform Act na ipinasa noong 2016, bawal tumakbo ang isang kamag-anak ng politiko hanggang sa second degree ng pagiging magkapamilya sa lugar kung saan namumuno ang kanyang kamag-anak. Matatanda ang dinismiss kahapon ng COMELEC ang petisyon mula sa isang abogado na si Virgilio Garcia para ipadiskwalipika sina Erwin Tulfo, Ben Tulfo at iba pa nilang kaanak. Ayon sa COMELEC, hindi na isama sa mga dokumentong ipinasa sa kanilang tanggapan ang mga Certificate of Candidacy ng mga inirereklamong kandidato. Pero ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi naman permanente ang desisyon at maaari pa ring maghain ng motion for reconsideration ang petitioner. Ito rin ang sinabi ni Attorney Agra kung saan maaari umanong gawing basehan ang naging desisyon ng Korte Suprema noong minsang idiskwalipika ng COMELEC ang paghahain ng COC ng isang miyembro ng IP community sa Zambales matapos itong malate ng 3 minuto. Paliwanag ni Agra, masyadong nagiging teknikal ang COMELEC gayong may kopya naman sila ng mga COC at nakapublish naman ito sa kanilang website. Dagdag pa nito, kung maghihigpit ang COMELEC sa ganitong uri ng petisyon, kailangang maging mahigpit ng COMELEC sa lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, umaga pa lamang ay dinagsana ng libo-libong Katoliko ang iba't ibang simbahan sa Metro Manila bilang paggunita sa Ash Wednesday na siyang hudyat ng simula ng Kwaresma o Lenten season. Narito ang ulat ni Wina Hesoro. Maagang dumagsa ang libo-libong Katoliko sa mga simbahan sa Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules ang pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Sa pag-iikot ng DZRH, umabot sa 7,000 hanggang 8,000 na mga Katoliko ang dumagsa sa Baclaran Church sa Parañaque City para sa tradisyonal na Ash Wednesday o pagpapapahid ng abo sa noo. Nagsimula kaninang alas 5:30 ng umaga ang unang misa at inaasahang pangdadagsa ang mga mananampalatayang magsisimba at magpapapahid ng abo hanggang
mamayang gabi. Habang nagsimula naman ang unang misa sa Sacred Heart Parish Church sa Quezon City, kaninang alas 5:15 ng umaga. Tinatayang mas dinagsa ang unang misa dahil sa mga mananampalatayang kinakailangang pumasok ng maaga sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dinagsa rin ng mga deboto ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene o Quiapo Church. Bukod sa mga deboto, dagsa rin ng mga turista sa Quiapo Church ngayong Ash Wednesday. Alas 5 ng umaga kanina nagsimula ang unang misa at magtutuloy-tuloy ito hanggang mamayang gabi. Muling ipinaalala na ang sentro ng misa ay pagpapatawad sa kapwa at pagpapakumbaba. Ang pagpapapahid ng abo ay tanda ng pagsisisi at hangaring magbago at magbalik loob. Tiniyak naman ng mga kapulisan na bantay sarado ang labas ng mga simbahan para tiyakin ang kaayusan ng Ash Wednesday at seguridad ng mga mananampalataya. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng volleyball, inanunsyo na ang dalawang volleyball stars na magsisilbing ambassadors para sa 2025 FIVB Men's World Championship na sa kauna-unahang pagkakataon ay gaganapin sa Pilipinas. Kilalanin sila sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Ipinakilala ang volleyball stars na sina Brian Bagunas at Ea Laure bilang mga ambassador para sa 2025 FIVB Men's World Championship na gaganapin sa Pilipinas sa Setyembre. Inanunsyo ito ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF kahapon, araw ng Martes, ilang buwan bago ang prestihiyosong Global Games na unang beses na gaganapin sa bansa. Kilala sa larangan ng volleyball, parehong nakapaglaro sa international stage si Bagunas at Laure. Kabilang si Bagunas sa historic silver medal winning national team noong 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa PhilSports Arena. At simula nun ay regular na siyang naglalaro para sa kupunan. Samantala, si Laure naman ay nangunguna sa bagong henerasyon ng National Women's Team kasama ni na Angel Canino, Faith Nesperos, Fifi Sharma at team captain Gia de Guzman sa ilalim ng head coach na si Jorge De Brito. Makakaharap ng Alas Pilipinas Men na kasalukuyang nasa rank 64 sa mundo ang ilang malalakas na kupunan sa FIVB Worlds. Kasama nito sa group stage ang world number 15 Iran, number 20 Egypt, at number 24 na Tunisia. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pagbabalik online classes ay minungkahi ng isang senador sa gitna ng nararanasang init ng panahon. Sa MBC TV Global, mas mataas na taripa ng US sa Canada, China at Mexico ipinataw na. Sa Showbiz Spotted, top celebrity taxpayers sa Quezon City, kilalanin. At sa Experts Opinion, 5S campaign ng DOH laban sa dengue, balikan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naging matagumpay ang panibagong resupply mission ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama ang Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ito'y makaraang mamataan ng itim na usok sa BRP Sierra Madre na ayon sa paglilinaw ay bahagi lang daw umano ng isang fire drill. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Tagumpay na naisagawa ng Sandatahang Lakas ang panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Ilang araw matapos maispatan ng malaking usok sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cersas Trinidad, walang untoward incident sa rotation and resupply mission na isinagawa kahapon Marso 4. Ito na ay kalimang sunog na RORE mission na walang nangyayaring insidente gaya ng harassment mula pa noong Hulyo ng nakarang taon. Katuwang ng AFP ang Philippine Coast Guard sa operasyong pagpapakita umano ng commitment na panatilihin ang presensya sa West Philippine Sea. Nakompleto ang RORE, kasabay ng pagkumpirma ng Philippine Navy na may usok ngang namataan sa warship, bagay na nakuna ng video ng Chinese media na CGTN. Pero paglilinaw ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa WPS, bahagi lamang ito ng fire drill ng mga sundalo noong Pebrero 28. Wala namang nasaktan sa aktibidad
na ginawa para matiyak ang survivability at operational readiness ng sasakyang pandigma. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the ship are safe. Tinawag ding deceptive messaging o mapanlinlang ni Trinidad itong ipinahayag ng Chinese State News na nagdudulot umano ng polusyon ng sasakyang pandigma sa karagatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, mainit na easterlies pa rin ang pinaka-umiiral na weather system sa buong bansa. Base sa satellite animation ng Pag-asa, may dala itong kaulapan at pakalat-kalat na thunderstorm sa southern Mindanao area, partikular sa Davao Oriental, Davao del Sur, Sarangani, gayon din sa mga isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang mararamdaman naman ang maaliwalas pero maalinsangang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Sa heat index forecast ngayong araw, posibleng pumalo sa delikadong 43 degrees Celsius ang mararamdamang temperatura, gayon din sa Legazpi, Albay, Virac sa Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Habang dito sa Metro Manila, posible namang umakyat sa 39 degrees Celsius ang sagad na heat index ngayong araw. Uminom ng maraming tubig at magbaon po ng payong kung lalabas ngayong tanghali, gayon din mamayang hapon. Sa kaugnay na balita, upang hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante, umapela si Senator Christopher Bongo sa Education Department at Commission on Higher Education na muling pakinabangan ang online class setup sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Ang mga detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Iminungkay ni Senador Christopher Bongo ang muling pagbabalik sa online classes ngayon na tumitindi ang init ng panahon. Ayon kay Go, magandang pag-aralan ng Department of Education at Commission on Higher Education UCHED ang pagsasagawa ng online classes. Ito ay hindi lang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, kundi pati na ng mga guro. Paraan ito pang hindi madiskaril ang pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng problema natin sa mainit na klima. Nitong pagpasok ng buwan ng Marso ay ilang mga local government units o mga LGUs ang nagsuspindi ng kanilang face-to-face classes dahil sa sobrang init ng panahon. Umaasa din si Go na pati ang mga manggagawa ay makapag-adjust din sa epekto ng mainit na temperatura. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, iginit nitong mas mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasunod ito ng babala ng Department of Health na ang exposure sa matinding init ng panahon ay masama sa ating kalusugan at maaring magdulot ito ng heat stroke. At sana po ay makapag-adjust ang DepEd kung kakailanganin pong bumalik minsan, no? Kung kakailanganin talaga o sa CHED ng online learning, baka pwede naman pong makapag-adjust. Mas importante sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. At sa mga nagtatrabaho naman po, sa mga workers, sana makapag-adjust rin po sa trabaho, sa oras ng pagtatrabaho. Unahin po natin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Ngayon po ako. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, itinaguyod naman ni Bataan Representative Geraldine Roman na magkaroon ng Central Registry ang mga content creator bilang pangontra sa fake news. Ayon sa kongresista, ito ang mababalangkas ng ethical standards na dapat sundin sa larangan ng content creation. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Regunan. Gaya ng SIM registration, kinakailangan na magkaroon ngayon ng isang registry para sa mga content creators para malabanan ang fake news. Ito ang itinutulak ni Bataan Representative Geraldine Roman, bagamat aminado siya na posibleng kulangin ang oras dahil papatapos na ang 19th Congress. Sa panukalan ni Roman, gaya ng SIM registration, bubuo ng Digital Council of the Philippines at pangunahing requirement ay ang pagbuo at pagsunod sa ethical standards para sa content creation. Sabi ni Roman,
mahalaga na bawat social media account ay may tunay na tao, may muka at pangalan na maaring papanagutin sakaling may gawing paglabag gaya ng paninirang puri. Ayon kay Roman, mahalaga matutukan ang mga content creators dahil malaki na ngayon ang impluensya sa dami ng kanilang views, paulit-ulit na panonood at na-splice o na-edit ang mga video kahit hindi ginawa o sinabi. Naniniwala si Roman na wala magiging problema sa pagpaparehistro ng content creators dahil mismo ang mga traditional media ay mayroong accreditation at may sinusunod na mga polisiya para idisiplina ang mga miyembro. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinatutupad na ni US President Donald Trump ang 25% na taas taripa sa mga produktong mula sa Canada at Mexico at dagdag na 20% naman sa China. Dahil dito nagsimula na rin ang tinatawag na trade war matapos sumagot ng Canada ukol sa panukalang batas. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni Rovic Manuel. Nagsimula ng ipatupad ni United States President Donald Trump ang taas taripa sa mga bansang Mexico, Canada at China dahilan para magumpisa ang tinatawag na trade war. Dahil dito ramdam na rin sa Amerika ang pagtaas ng mga bilihin tulad ng presyo ng gasolina bilang ang Canada ang pinakamalaking fuel distributor ng US. Ayon kay Trump, ito ay dahil sa mga bansa na hindi sapat ang ginagawang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng fentanyl sa kanilang bansa. Agad naman na sumagot si Canadian Prime Minister Justin Trudeau at nag-utos ng pagtaas din ng 25% sa taripa ng lahat ng produkto na nagmumula naman sa Amerika. Samantala patay naman ang 12 sibilyan, kabilang na ang 7 bata sa naganap na 2 insidente ng suicide bombing sa northwestern Pakistan. Mula sa nangyaring pagsabog, bumagsak ang bubong ng kalapit nitong moske ilang sandali matapos ang isinagawang pag-aayuno ng mga residente para sa kanilang Ramadan. Nagpapagaling na sa ospital ngayon ang nasa 30 individual habang hindi pa tukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng mga pagsabog. Sa iba pang balita, muli na namang sumiklab ang itinuturing na pinakamalaking wildfire na naitala sa kasaysayan sa Japan mula pa noong 1975. Ayon sa mga otoridad, tinupok ng apoy ang nasa 2,600 hektaryang lupa at nasa halos 80 gusali naman ang nadamay sa sunog. Inilikas na ang nasa 4,000 mga residente at wala namang napaulat na ibang nadamay mula sa nangyaring insidente. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni James Galange, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz ilang kilalang personalidad ang kinilala bilang top taxpayers sa Quezon City. Kabilang riyan ang komedyanteng si Vice Ganda, mga aktres na sina Kim Chu at Julia Barreto, beauty queen na si Catriona Gray, gayon din sina Piolo Pascual at Dingdong Dantes. Narito ang report. Personal na tinanggap ng ilang celebrities ang iginawad sa kanilang pagkilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR bilang top taxpayer sa Quezon City para sa taong 2024. Isa na nga riyan si Uncabogable star Vice Ganda na nagpaalala sa obligasyon ng mga mamamayan pagdating sa pagbabayad ng buwis, gayon din sa mga karapatan nito. Obligado tayong magbayad ng buwis at dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ibinabayad natin. Kung matatandaan, kabilang din ng TV host comedian sa top taxpayers ng BIR noong 2022. Samantala, pinarangalan din ang mga kasamahan ni Meme Vi sa It's Showtime na sina Kim Chu at Darren Espanto. May this award inspire other people na paying our taxes is not just our duty, but this is also a contribution for a better country. Binigyang pagkilala rin dito si Miss Universe 2018 Catriona Gray, Julia Barreto, gayon din ang aktor na si Dingdong Dantes at mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Si Carla Estrada naman ang tumanggap para sa kanyang anak na si Daniel Padilla. Habang bagamat bigong makadalo ay nagpadala ng video message ang mga veteran TV host na sina Vic Soto at Joey De Leon.
Gayon din ang aktor na si Piolo Pascual at mga aktres na sina Catherine Bernardo at Bea Alonzo na kabilang din sa listahan ng top taxpayers. Para naman sa taong 2025, buwis na tapat tagumpay nating lahat ang tema ng National Tax Campaign ng BIR. Sa ating pagbabalik sa MBC TV Sports, Olympian pole vaulter na si EJ Obiena magfo-focus muna sa outdoor competitions. At sa showbiz spotted, actress na si Neri Naig absuelto sa reklamong estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Sa kapapasok lang na balita, grounded muna ang operasyon ng mga FA-50 fleet habang iniimbestigahan ng fighter jet crash sa Bukidnon. Alamin natin ang update mula kay Edniel Parosa. Edniel. Yoel, kinumpirma ng Philippine Air Force na sinuspende muna nito o pansamantala muna nitong inihinto itong lipad ng FA-50 fleet ng Hanay. Ito'y matapos ngang makita itong crash ng isa nitong FA-50 fighter jet dyan sa lalawigan ng Bukidnon. Inanunsyo ni PAP spokesperson Colonel Bon Castillo na inilagay muna sa grounded operations itong FA-50 fleet matapos makita maging yung mga nawawalang piloto na nakitang patay na sa loob mismo ng aircraft. Sabi ni Castillo, nagpapatuloy itong malalaming investigasyon sa sinapit ng FA-50 na unang pinalipad sa Tactical Night Operation bilang support sa 4th Infantry Division. Tiniyak naman ng hukbo ang tulong sa mawulilang pamilya ang mga nasawi nitong tauhan. Sa mga oras na ito, UL ay nagbibigay ng update ang Philippine Air Force sa sinapit o sa nasabing kaso, first major incident sa hukbo, partikular na kinasasangkutan ng FA-50 fighter jets nito. Balik sa iyo, UL. Maraming salamat sa update, Edniel Parosa. Samantala, inihahanda naman para sa field deployment ang iba't ibang lugar sa Northern Samar ang nasa higit 500 pulis. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mahigit naman sa 500 na PNP personnel sa lalawigan ng Northern Samar ang nakatakdang i-deploy sa iba't ibang lugar ngayong halalan dito sa lalawigan. Makakasama dito ng mga pulis sa iba pang law enforcement agencies kabilang ang Bureau of Fire at Coast Guard at iba pa. Ayon kay Police Lieutenant Harry Seribato ng Northern Samar Police Provincial Office, inaasahan ang deployment ng PNP personnel mula sa regiyon depende sa kakailangan ng mga pulis. Mas prioridad naman sa deployment ng PNP Region 8 ang mga probinsya na karamihan may katunggali. Sa lalawigan ni ilan lamang sa mga incumbent na tatakbo ngayong halalan ang may katunggali ngayong eleksyon. Samantala nakatuka naman sa pagbabantay doon sa mga interior barangays o yung mga barangay na may presensya pa rin ng UP People's Army ang pwersa ng militar. Magiging katulong rin sa pagbabantay sa mga barangay ang revitalized police ng barangay. Sinabi ng PNP, papalapit ang halalan, mas lalong hinigpitan pa ang pagbabantay dito sa Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang napaulat na nasawi sa isang aksidente nasalpukan ng 3 sasakyan na naganap bandang alas 8 ng umaga sa kaba ng Roman Highway Barangay Gugu, Samal, Bataan. Sa report ng Samal PNP, ang mga sangkot na aksidente ay ang Honda Click 125 single motor na kulay pula na minamaneho ni Marlon Meraña Canta, 47 anyos, residente ng Bagak, Bataan. Mazda CX-5 kulay pula na minamaneho ni Glenn Marvin Pangilinan, 34 anyos, residente ng San Jose del Monte, Bulacan, at isang Toyota Rush Bronze Mecha Metallic na pagmamayari naman ni Leonor
Oconer Siasat na minamaneho ni Rolando Siasat Bugay, 61 anyos, residente ng Barangay San Juan, Samal, Bataan. Si Marlon Miranya, ang driver ng motorsiklo, ay agad na isinugod sa Bataan General Hospital para sa gamutan, ngunit idineklarang patay ng kanyang attending physician na si Dr. Richard Raimundo bandang alas 12:59 ng tanghali. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pulmonary contusion bilateral secondary to blunt chest trauma dulot ng banggaan. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang insidente. Samantala, nagkasundo naman sa amicable settlement ang mga driver ng Mazda CX-5 at Toyota Rush. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang lalaki matapos nakuha ng isang baril at shabu sa Davao City Lasang checkpoint noong Lunes ng umaga, Marso 3, 2025. Kininala ang suspect na si alias Gisrel, 48 anyos, nakatira sa Purok 1, Poblacion Lianga, Surigao del Sur. Sakay ang suspect sa kanyang sasakyan na pick-up nang dumaan sa inspection area ng Lasang checkpoint. Nakuha sa posisyon ng suspect ang kalibre 45 na baril, magazine na kargado ng 3 basyo ng serviceable ammunition. Maliban sa armas, nakumpiska rin ang kapulisan ng isang pakete sa hinihinalang shabu na may timbang na 2.45 grams na nagkakalaga ng 16,660 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bunawan Police Station ng suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, sa gitna ng overseas job posting sa Japan para sa mga Pinoy driver, isinusulong ng isang party list na kilalanin bilang regular employees ang mga jeepney driver upang hindi na nila kailanganin pang mangibang bansa para lang kumita ng sapat sa pang-araw-araw. Narito ang report. Isa sa mga isinusulong ng trabaho party list ay ang maayos na pasahod at ang pagiging regular na empleyado ng mga pampasaherong driver sa bansa. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, mahalagang mapangalagaan ang kapakanan ng mga tsuper upang hindi na nila kailanganin pang magtrabaho sa abroad. Ginawa ni Espiritu ang pahayag kasunod ng ulap ng Overseas Labor Market Forum kung saan nabatid na may mga job opportunity para sa mga Pilipinong driver. Batay rito, mga kailangan ng Japan ng higit 24,000 taxi drivers at 4,000 train drivers na may buwan ng sahod na naglalaro sa pagitan ng 58,000 pesos hanggang 65,000 pesos. Kaya naman sabi ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List, dapat mapaganda ang kondisyon ng trabaho ng mga ito sa bansa at makasabay sa international standards upang hindi na sila mapilitang iwan pa ang kanilang mga pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man sumasapit ang tag-ulan, nababahala na ang Department of Health sa pagsipa ng kaso ng dengue. At bilang tugon dito, muling umarangkada ang kampanyang 5S ng ahensya kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tugunan ang tumitinding banta ng dengue lalo na sa mga bata. Ang buong detalye alamin sa Experts Opinion Report na ito. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga,
matinding pananakit ng tiyan at pamumutla or pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayun din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng 2 araw ang lagnat. Ika-4, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Sa mundo ng pole vault, hindi lalahok ang Olympian at Filipino pole vaulter na si EJ Obiena sa 2025 World Athletics Indoor Championships. Ayon sa atleta, nais nitong pagtuunan ng pansin ang kanyang karera sa outdoor competitions gaya ng Southeast Asian Games at Asian Championships. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Inanunsyo ni Filipino pole vaulter EJ Obiena na hindi na ito lalahok sa 2025 World Athletics Indoor Championships. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanyang mga taga-suporta na nasa maayos siyang kondisyon para sa natitirang bahagi ng season. Sa halip, ang 2 beses na Olympian ay magpo-focus sa outdoor season kung saan kakatawanin niya ang Pilipinas sa ilang malalaking kompetisyon. Sa isang mahabang Instagram post, nagbigay ng update si Obiena sa kanyang kampanya para sa 2025. Ibinahagi niya na malaki ang naging pagbuti ng kanyang back injury na naging hadlang sa kanya noong nakaraang taon at na mas maganda na ang kanyang training. Gayunman, inamin niya rin na hindi naging consistent ang kanyang mga resulta. Naitala niya ang kanyang season best 5.80 meters noong February sa Copernicus Cup bago bumaba sa 5.65 meters sa Estonian Indoor Championships. Ayon kay Obiena, ang kanyang susunod na laban ay sa Mondo Classic sa March 13. Dahil dito, tiniyak niyang hindi na siya makadadalo sa World Indoor Championships na gaganapin sa March 21 hanggang 23 sa China. Noong nakaraang taon, nagtapos si Obiena sa 9 na pwesto sa World Athletics Indoor Championships matapos magtala ng 5.65 meters. Sa halip na malungkot sa hindi pagkakadalo, sinabi ni Obiena na mas bibigyang pansin niya ang paghahanda sa outdoor competitions, kabilang ang World Championships, Asian Championships at Southeast Asian Games. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 1 linggo ring nakulong ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda noong nakaraang taon. Kaugnayan na investment scam ng isang beauty clinic at kahapon lang ibinahagi ng mister nitong si Chito Miranda na mula sa kanyang mga abogado ang desisyon ng korteng ibasura ang mga nakabinbing kaso laban sa kanya. Narito ang Showbiz Report. Absuelto na ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda sa mga kasong kinasasangkutan niya kaugnay ng investment scam ng isang beauty clinic. Dahil sa kawalan ng probable cause, ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court ang reklamong syndicated estafa. Habang sa naunang utos naman ng Pasay RTC Branch 111, dinismiss din ang reklamong violation of the Securities Regulation Code laban kay Neri. Ayon sa korte, walang sapat na basihan upang mapanagot ang aktres sa kasong syndicated estafa, habang hindi rin napatunayan na nilabag nito ang Securities Regulation Code. Magunita na Nobyembre noong nakaraang taon nang inireklamo si Naig Miranda na nag-iengganyo umano ng mga investor para sa skincare clinic kahit hindi ito otorisado na magsolicit ng investment. Pero depensa nito, endorser lang siya at hindi kasabwat sa negosyo. Samantala, labis naman ang pasalamat ng mister ni Neri at frontman ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa kanilang pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago lamang tayo magtapos ay binabati muna natin ng happy birthday ang ating content producer sa RHTV na si Rose Babiera. Gayon din kay Direk Phil Cruz ng DZRH Drama Department. Muli po, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.